you shall not commit adultery. But I tell you that anyone who looks at a woman lustfully has already committed adultery with her in his heart. If your right eye causes you to stumble, gouge it out and throw it away. It is better for you to lose one part of your body than for your whole body to be thrown into hell. And if your right hand causes you to stumble, cut it off and throw it away. It is better for you to lose one part of your body than for your whole body to go into hell. And I entitled our message for today, Cutting Off Sin, o pagputol ng kasalanan. Itong scriptures na ating pag-uusapan ay bahagi lamang ng Sermon of the Mount o Sermon sa Bundok. From Matthew chapter 5 to chapter 7, dito ay umakyat si Jesus sa isang bundok upang makipag-usap sa kanyang mga alagad, kung saan ibinahagi niya ang mga tanyag na aral or famous collection of teachings. So, mahaba-habang sermon yan. Tulad ng mapapalad or beatitudes, di ba? Very famous yan. Puro blessed, blessed, blessed. O mapapalad, mapapalad, mapapalad. Ang mga, puro ganyan yung umpisa niyan. Kaya tinawag na beatitudes o mga mapapalad. At ang isa pa ay ang panalangin ng Panginoon or the Lord's Prayer. Very famous din yan, di ba? Kahit siguro bawat isa sa atin alam na alam ito. Ano yung umpisa nun? Yung the Lord's Prayer? Our Father in Heaven. Amen. And the purpose of this Sermon of the Mount ay ipinakita bilang isang mahalagang sandali ng pagtuturo ni Jesus. Intended o sinadya ito upang gabayan ang kanyang mga alagad at ang iba, kabilang na tayo sa pamumuhay na naaayon sa kalooban ng Diyos. At itong Matthew chapter 5 verses 27 to 30 ay ina-addressan nito ang issue ng adultery and lust o ang pangangalan niya ang pagnanasa na tumatawag ng mas mataas na pamantayan ng kadaysayan kaysa sa simpleng pag-iwas sa physical na gawain, calling for a higher standard of purity than simply avoiding the physical act. Bakit higher standard of purity? Hindi mo nga ito sinasagawa, pero ang isipan mo naman ay mahangay. At binigyan din ng Panginoong Yesus na ang mga mahalay na pag-iisip or lustful thoughts, kahit na hindi isinasagawa, ay isang paglabag or violation sa commandment of God, laban sa pangangalan niya or adultery. Gumagamit siya ng matalinghagang pananalita or figurative language or metaphor na nagpapahiwatig na mas mabuting gumawa ng matinding hakbang para maiwasan ang kasalanan kaysa harapin ang walang hanggang consequences. Higit pa ito sa batas sa Old Testament, mas pinalawak at itinindig ng Panginoong Hesus ang utos ng lumang tipan laban sa pangangalan niya, na inihahayag ang mas malalim na koneksyon nito sa puso at mga pagnanasa, revealing its deeper connection to the heart and desires. Bakit mas malalim na koneksyon? Kasi hindi lang sa physical. Dati ang alam lang nilang kasalanan ay yung caught in the act na nakikipagtalik sa asawa ng iba. No, mismong isinasagawa. Kundi iniuugnay yung mga nagaganap na mga kasalanan sa isipan ng tao. Hindi mo nga isinasagawa, pero nag-iisip ka naman ng mga kahalayan, and that is, ano tawag dyan? Lust. Ang mga talatang ito ay binibigyang diin na ang kasalanan ay nagmumula saan? Sa puso at mahalay na pag-iisip. Bagaman, hindi nakikita ay kasalanan pa rin. In Matthew chapter 5 verses 27 to 28, anong sabi ulit doon? You have heard that it was said, you shall not commit adultery. But I tell you that anyone who looks at a woman lustfully has already committed adultery with her in his heart. Nilinaw ng Panginoong Yesus na ang utos na huwag kang mangangalunya or you shall not commit adultery sa lumang tipan ay higit pa sa pisikal na gawa upang sumaklaw sa mahalay na pag-iisip. Sinabi niya na ang pagtingin sa isang taong may pagnanasa ay katumbas ng pangangalunya sa puso. Equivalent to committing adultery in the heart kapag may pagtingin ka sa isang tao na may pagnanasa. Ito ay itinampok na ang kasalanan ay nagmumula saan? Ulit, sa puso.
At ang Diyos ay humahatol batay sa panloob na pagnanasa, hindi lang yan, gayon din sa panlabas na mga aksyon. Pagdating sa tao, ay mayroon tayong secret sin o lihim na tinatawag. Meron ba dito may secret sin? Praise God, no? Kasi hindi natin nakikita yung kaibuturan ng puso ng isang tao. Pero pagdating sa Diyos, ay walang secret sin na dahil lahat ay hubad at lantad sa kanyang paningin. At ang isang attribute o katangian ng Diyos is omniscient. Ibig sabihin, all-knowing God. Then, sinabi ng Panginoong Jesus in Matthew chapter 5, verses 29 to 30, if your right eye causes you to stumble, gouge it out and throw it away. It is better for you to lose one part of your body than for your whole body to be thrown into hell. And if your right hand causes you to stumble, cut it off and throw it away. It is better for you to lose one part of your body than for your whole body to go into hell. Ano sinasabi dyan? Kung ang mga sanhi ng iyong pagkakasala ay ang iyong mata at kamay. Ano-ano nga ba ang mga kasalanan na nagagawa natin gamit ang mata at kamay? Magbibigay lang ako ng mga ilang halimbawa dito. Gaya ng sinasabi dito sa ating scripture in Matthew chapter 5 verse 28. Sabi ni Jesus, but I tell you that anyone who looks at a woman lustfully has already committed adultery with her in his heart. Yung pagtingin pa lang ng mahalay na pagnanasa sa isang babae gamit ang mata, yung parang hinuhubaran mo na siya sa iyong isipan, ay nagkakasala na ng pangangaro niya or adultery sa kanyang puso. Vice versa ito mga kapatid, kasi may mga babae din naman na Amen. Yung mahilig sa oo, bago. oo, na may pagnanasa sa lalaki, di ba? Hindi lang kalalakihan ang nag-iisip niyan, no? May mga babae rin, di ba? Tingnan din natin sa Proverbs chapter 6 verses 12 to 14. It says, a troublemaker and villain who goes about with a corrupt mouth, who winks maliciously with his eye, signals with his feet, and motions with his fingers, who plots evil with deceit in his heart, he always stirs up conflict. Anong sinasabi dyan? Who winks maliciously with his eye. Yung mahilig kumindat. Di ba kapag mahilig kumindat ang isang lalaki ay anong sinasabi sa kanya? Ano sinasabi sa kanya? Di ba? Bastos. Di ba? Okay, ayaw ko lang sabihin yung word na ano, di ba? Pag may kumikindat na lalaki. No? Pero pag gwapo yung kumikindat, no, yung iba natutuwa eh. No? Baka kikindatan mo rin siya. So again, yan ay hindi mabuting gawain dahil sinasabi sa mga talata na ang taong mahilig kumindat ay may masamang binabalak, ng aakit at senyales ng pagsisinungaling. At ito ay nagdudulot lagi ng conflict. Wala naman siguro sa atin dito yung mahilig kumindat, no? Amen? Kaya ang isang Kristiyano ay hindi maganda ang kumikindat or winking. Okay, isa pang halimbawa, let's look in Matthew chapter 6, verses 22 to 23. Sabi dito, the eye is the lamp of the body. If your eyes are healthy, your whole body will be full of light. But if your eyes are unhealthy, your whole body will be full of darkness. If then the light within you is darkness, how great is that darkness? Kung masama ang iyong mata o hindi nakafocus sa kalooban ng Diyos, ang iyong buong katawan ay magiging kadiliman. Ano yung mga halimbawa niya? Tulad yung mahalay tumingin, masakit tumingin, yung kumikinda, okay, nagmamata, okay, minamalit niya yung kanyang kapwa. Mayroon din naman yung mga nanlalaki ang mata kapag nakakakita ng maraming pera o kaya mga macho at sexy. No? Kaya nagagawa nitong gumawa ng masama hindi lang sa kanyang puso. The eye o ang mata dito sa ating scripture na tinutukoy ay isang representasyon ng puso. Okay, pang-apat na halimbawa. Sa halimbawa naman ng kamay sa pagkakasala, alam na natin siguro mayan, tulad ng mahilig manakit sa pisikal, pagnanakaw, pagpatay, at masasamang paggawa. Kaya ginamit ito ng Panginoong Hesus ang mata at kamay na halimbawa kasi ito ang madalas na ginagamit ng tao sa paggawa at madalas rin na ginagamit sa maling
paraan. Now, the only solution o ang tanging solusyon kapag nagkasala ang mata at kamay, anong sinasabi sa ating main text? Basahin niyo ulit natin. Matthew chapter 5 verses 29 to 30. If your right eye causes you to stumble, gouge it out and throw it away. And if your right hand causes you to stumble, cut it off and throw it away. It is better for you to lose one part of your body than for your whole body to go into hell. Kapag nagkasala ang mata, the only solution is to gouge it out and throw it away. Ang tanging solusyon ay dukitin at itapon. Kapag nagkasala naman ang kamay, the only solution is to cut it off and throw it away. Ang tanging solusyon ay putulin at itapon. Ang tanong, kaya ba natin gawin yun? In reality, ay walang makakagawa niyan sa totoong buhay. Di ba dito sa KSA at sa iba pang bansa, lalo na sa Islamic country, kapag pagnanakaw ang kasalanan, ano yung parusa sa kanilang batas? Pinuputol ang daliri o kaya kamay. It depends sa laki ng ninakaw. Okay, balik tayo sa ating pinag-uusapan. In reality, ay walang makakagawa niyan na ikaw mismo ang dudukit o puputol sa iyong mata at kamay kapag ito ay nagkasala. Tingnan natin ang mga apostol ng Panginoong Hesus. Sila ay mga matatalino dahil walang gumawa sa kanila sa literal nang sila ay nagkasala. Walang dumukit sa kanyang mata at pinutol ang kanyang kamay nung nagkasala. Ano ulit ang tanging solusyon kapag nagkasalang mata at kamay? Ang tanging solusyon ay dukitin, putulin, at itapon. Diba? Napakahirap naman yan kapag ililiteral natin yan. Lahat siguro ay wala nang kamay, no? Saka bulag, no? Paano na yan? Walang ibang solusyon. Ngayon, ang kaparusahan or punishment naman kapag nagkasala ay sinabi ng Panginoong Hesus na thrown into hell o itatapon sa impyerno. Why does the Lord Jesus teach this? Bakit itinuturo ito ng Panginoong Hesus? Una, siya ay tunay na nagmamahal sa ating kaluluwa. Gusto niyang maligtas ang tao at bigyan ng babala. Yan ang kagandahan sa ating Lord. Hindi naman siya basta magpaparusa agad eh. Bibigyan ka muna ng mga babala. Pangalawa, habang maaga pa lang ay maagapan na ng tao ang kanyang pagkakamali o pagkakasala para maitama agad o magising agad ang tao. James chapter 1 verse 15, it says, then after desire has conceived, it gives birth to sin, and sin, when it is full grown, gives birth to death. Okay, basahin ko sa Tagalog. Sabi dito, at kung susundin niya ang pagnanasa niya, magbubunga ito ng kasalanan. At kung magpapatuloy siya sa kasalanan, hahantong ito sa kamatayan. Pansin nyo, ang sinasabi dito, kapag hindi mo tinigilan ang ginagawa mong kasalanan, ay nagbubunga o nanganganak ito ng iba pang mga kasalanan. Yan ang danger sa secret sin or darling sin. O, kanina, secret sin, yun yung lihim na mga kasalanan. Ano naman yung darling sin, Pastor? Okay, yung darling sin naman, ito yung mga inaalagaan mong kasalanan o kaya minamahal mong kasalanan. At hindi gusto ng Panginoong Hesus na magpapatuloy o manulugmok sa pagkakasala ang isang tao dahil ang kabayaran ng kasalanan ay kamatayan or death. Kung itutuloy natin basahin ang talata kanina sa James, sabi doon, at kung magpapatuloy siya sa kasalanan, hahantong ito sa kamatayan. Ganun din sa Romans chapter 6 verse 23, for the wages of sin is death, but the gift of God is eternal life in Christ Jesus our Lord. At iyan ay hindi lamang tumutukoy sa physical death, kundi even sa spiritual death or the second death. Ibig sabihin, no more second chance. Pangatlo, hindi nais ng Panginoon na mapahamak ang tao at magitapon sa impyerno. What is spiritual gouge or spiritual cutting? Ano ang spiritual na pagdukit o spiritual na pagputol? Tandaan na ang Panginoong Hesus ay gumagamit ng figurative language. Ibig sabihin, gumagamit siya ng mga bagay-bagay na madalas nakikita pero mayroong spiritual meaning. Tulad ng sinasabi niya in John chapter 6 verse 63, the words I have spoken to you, they are full of spirit and life. At ganyan din ang itinuturo ng kanyang mga apostles. 1 Corinthians chapter 2 verse 13,
This is what we speak, not in words taught us by human wisdom, but in words taught by the Spirit, explaining spiritual realities with Spirit-taught words. So ano ang spiritual meaning ng dodging out or cutting off o pagdukit o pagputol? The spiritual meaning is putulin ang mga ginagawang kasalanan. Cutting off sin. Habang maaga pa para maiwasan ang pagkalubog at sa kamatayan. No? At yung kamatayan na ito, hindi lang physical, kundi spiritual. Magbigay ako ng isang illustration dito. Di ba ang baby ay binibigyan ng injections pagkatapos ipanganak for important health reason? Masakit at talagang grabing iyak nila kapag sila ay ini-injectionan. No, nasaksihan ko yan mismo sa aking little girl, si Faith. But in the future, ay para pala sa ikabubuti or para sa kanilang protection. Parang ganoon din ang sinasabi ng Panginoong Jesus. Mahirap at masakit putulin o alisin ang isang bagay, lalo na kapag nasanay ka na dito at naging bahagi ito ng iyong buhay. Pero pagkatapos niyan ay para rin sa iyong ikabubuti. Hindi na ikabubuti, ikalalago. At protection upang makaiwas sa kapahamakan. Dito pa lang sa lupa, lalong-lalo na sa eternal consequences. Malaya tayong gawin ang lahat ng gusto natin, pero lahat ng ating ginagawa ay may kaakibat na consequences. At hindi natin pwedeng piliin kung ano man ang magiging consequences ng ating mga ginagawa. Kaya mas mabuti na habang maaga pa lang ay patayin o putulin na ang mga kasalanan sa iyong buhay. Kundi yan ang papatay sa iyo. At siyang nagpapahirap o nagpapabigat sa iyo. Isa pa, humahad lang sa iyong pananampalataya at sa paglapit mo ng totoo sa Diyos. Colossians chapter 3 verse 5, sabi dito, patayin nga ninyo ang inyong mga sangkap ng katawang na nasa ibabaw ng lupa, pakikiapid, karumihan, masamang pita, masasamang nasa, at kasakiman na iyay pagsamba sa mga Diyos-Diyosan. Kaya ano ulit ang aking binabahagi sa inyo, mga kapatid? Cutting off sin o pagputol ng kasalanan. Hindi literal na dudukitin o puputulin ang mata at kamay kapag nagkasala, kundi putulin o tigilan na ang mga ginagawang mga kasalanan. Ito man ay sa salita, isip at sa gawa, o anumang mga kasalanan yan, ay dapat mo nang putulin at itapon para makaiwas sa eternal consequences. Now, ano ang mga dapat gawin upang makaiwas sa pagkakasala? Una, makipag-isa kay Kristo dahil siya ang nagpalaya sa atin mula sa pagkaalipin ng kasalanan at sa kamatayan. Romans chapter 8 verse 2, because through Christ Jesus, the law of the Spirit who gives life has set you free from the law of sin and death. Napakahalaga nito kung ikaw ay nakipag-isa na kay Kristo. Tandaan natin, you have a new identity in Christ. Hindi ka natulad ng dati. You are completely a new creation. Kung ikaw ay may bagong identity na in Christ, dapat yung laging nasa isip natin, you are blessed, you are more than a conqueror, you are forgiven, you are righteous through Jesus, you are a child of God, and victorious. Sabi nga, wala tayong magagawa spiritually kung hindi tayo nakaabay kay Kristo. Ikalawa, guard your heart. In Psalms chapter 119 verse 11, it says, your word I have hidden in my heart that I might not sin against you. By filling our mind with God's word, nakikilala mo kung ano ang mali at nagkakaroon ka ng spiritual na katatagan upang makagawa ng matuwid na mga pagpili or right choices. Dahil ito ang isang magpapaalala sa iyo. Ang alin? Ang Word of God. Kaya mainam na mayroon ka talagang alam na mga Word of God at ilagay mo ito sa iyong puso. No, hindi po sa tenga. Kasi baka mamaya lalabas lang sa kanila. No, dapat laging nasa puso. Ano man yung mga napapakinggan natin na mga scriptures, ilagay natin sa ating mga puso. Kasi ito yung magpapaalala sa atin kung meron tayong mga gagawin na hindi kaaya-aya. Okay, ikatlo, labanan ng tiyablo. Hindi natin kayang labanan yan kung tayo lang.
Pero sa pamamagitan ng pagpapasakop sa Diyos, matatag na pananampalataya, Word of God, and through prayer. 1 Peter chapter 5, verses 8 to 9. Be alert and sober mind. Your enemy, the devil, prowls around like a roaring lion, looking for someone to devour. Resist him standing firm in the faith, because you know that the family of believers throughout the world is undergoing the same kind of sufferings. Hindi lang tayo ang nakakaranas niyan sa temptations ni Satan, kundi lahat ng ibang mga mananampalataya. At tandaan natin, ang temptations ay hindi galing sa Diyos. James chapter 1 verses 13 to 14. When tempted, no one should say, God is tempting me. For God cannot be tempted by evil, nor does He tempt anyone. But each person is tempted when they are dragged away by their own evil desire and enticed. Hindi tayo pwedeng i-tempt ng Diyos kasi alam ng Diyos kung hanggang saan ang limit natin. Ang temptations ay galing kay Satan at sa sarili mo kapag ikaw ay nagpapahila dito. Again, ang temptations ay hindi sa Diyos. Tayo na mga tao ay pwede nating i-tempt ang iba kasi hindi natin alam yung limit ng isang tao eh. Even si Satan, hindi niya alam at hindi niya nababasa ang ating isipan. Ang Diyos lang ang nakakaalam niya. At hindi tayo ipapahamak ng Diyos. Okay, pang-apat, be wise. 2 Corinthians chapter 2 verse 11, sabi dito, in order that Satan might not outwit us, for we are not unaware of his schemes. Ito ay warning sa mga mananampalataya na huwag maging ignorante o mangmang sa mga pakana ni Satanas. Baka siya ay makakuha ng kalamangan sa mga ito. Hindi kasi nag-o-offer si Satanas ng pangit sa paningin ng tao. Kaya maging wise na tayo dyan, no? Pagdating sa ganyang bagay. Kaya kung alam na nating temptation yan, ay anong dapat gawin? Huwag nang gawin. O kaya iwasan na. O huwag nang mag-experimento pa. At yan ay panlalamang ni Satanas sa isang mananampalataya. Okay, pang-5, renew your mind. O baguhin ang pag-iisip. 2 Corinthians chapter 10 verse 5, sabi dito, casting down arguments and every high thing that exalts itself against the knowledge of God, bringing every thought into captivity to the obedience of Christ. This is a spiritual warfare, or this is a mental and spiritual discipline, na ang bawat believer ay kailangang i-evaluate o i-filter out niya ang kanyang mga kaisipan kung ano yung bumabangon o pumapasok dito. Halimbawa, tulad ng anxiety, jealousy, or self-doubt. Kung ang isang pag-iisip ay hindi umaayon sa kung sino ang Diyos at kung ano ang kanyang sinasabi, anong dapat gawin? Dapat baliwalain. I-ignore yung mga hindi magagandang pag-iisip at mga kaalaman lang ng tao. Instead na manatili sa makasalanang pagnanasa, palitan ang iyong focus. Change or shift your focus sa kung ano ang totoo, marangal, and pure o dalisay. Yan ang ipupulong natin sa ating isipan upang masunod natin si Kristo. At pang-anim, relying on the Holy Spirit. Galatians chapter 5 verse 16. I say then, walk in the Spirit, and you shall not fulfill the lust of the flesh. Hindi natin kayang labanan ang gawa ng laman sa pamamagitan lamang ng ating sariling kapangyarihan. Ngunit sa pamamagitan ng paglakad sa Espiritu, dahil binigyan tayo nito ng kapangyarihan upang madaig ang makasalanang mga gawin or sinful habits. Ano ang fruit of the Holy Spirit o ang bunga ng banal na Espiritu? It is love. At kung mayroon kang love na galing sa Holy Spirit, ay magpo-produce yan ng joy, patience, magpo-produce ito ng faithfulness, self-control, so on and so forth. Ngayon, ano ang dapat natin gawin sa ating katawan? Romans chapter 12 verse 1, sabi dito, therefore I urge you, brothers and sisters, in view of God's mercy, to offer your bodies as a living sacrifice, holy and pleasing to God. This is your true and proper worship. Basahin ko rin yung 1 Thessalonians chapter 5 verse 23. May God Himself, the God of peace, sanctify you through and through.
May your Holy Spirit, soul, and body be kept blameless at the coming of our Lord Jesus Christ. So, ang dapat natin gawin sa ating katawan ay ialay o i-offer o ipagamit natin sa Diyos. Buong katawan yan, Hindi pwedeng yung isang kamay mo, hindi mo ipapagamit, no? Bilang kasangkapan sa ating service o paglilingkod sa Kanya. Amen? Meron niya akong kakilala, sabi niya, bakit mo sinuntok si, di ba, born again ka? Sabi niya, born again ako, pero yung kamay ko hindi. Kaya nanununtok pa rin eh. Ang ating mata at kamay ay napakagandang bigay ng Diyos sa atin. At gamitin natin ito sa paglilingkod, pagpupuri, at paggawa ng kabutihan. Ito naman ang hindi natin gagawin sa ating katawan. Romans chapter 6, verses 12 to 13. Sabi dito, huwag na ninyong paghariin ang kasalanan sa inyong katawang namamatay, upang hindi na ninyo sundin ang masasamang hilig nito. Huwag na ninyong gamitin ang alinmang bahagi ng inyong katawan sa paggawa ng kasamaan. Sa halip, ialay ninyo ang inyong sarili sa Diyos bilang mga taong binigyan ng buhay. Ilaan ninyo sa Diyos ang inyong katawan sa pamamagitan ng paggawa ng nararapat sa Kanyang harapan. Amen? Putulin man lahat ng tao ang bahagi ng kanyang katawan, kung ang puso niya ay hindi pa rin na born again, ay wala rin saysay. Buong kaluluwa talaga ang itatapon sa pag gano'n. Hindi literal na sinasabi ng Panginoon na sirain ang sarili o ang katawan. Gumagamit siya ng hyperbole. Okay? Yung hyperbole, ito ay grabbing statements, pero hindi i-take as literally, upang bigyan din ang kabigatan ng kasalanan or to emphasize the seriousness of sin. At ang pangangailangan para sa matinding aksyon upang makaiwas or maiwasan ang pagkakasala. Ano-ano yung mga points natin kanina? Magkipag-isa kay Kristo, guard your heart, labanan ang dyablo, be wise, renew your mind and pray, and relying on the Holy Spirit. Ang Panginoong Hesus ay nananawagan para sa isang mas malalim na antas ng kadalisayan, a deeper level of purity. Hindi lamang pag-iwas sa panlabas ng mga aksyon, or not just avoiding outward actions, kundi pati na rin ang pagkontrol sa ating mga pag-iisip at pagnanasa. Ang pagtuturo ng Panginoong Hesus sa talatang ito ay hindi nilalayong maging isang new set of legalistic rules. Ano yung legalistic rules? Ito ay yung mahigpit at literal na pagsunod sa batas o alituntunin na kung ano yung nakasulat lang, ayun lang. Pagkos, isang paanyaya or invitation sa isang mas malalim na relasyon sa Diyos that transforms the heart. Hindi lamang sa panlabas na pagbabago, hindi yung sumusunod ka lang dahil ito ay batas ng Diyos, takot kang maparusahan, kundi tunay na pagbabago sa panloob na anyo. Again, ang spiritual meaning of dodge it out and cut it off o pagdungit o pagputol, ito ay pagputol ng kasalanan or cutting of sin. Ito man ay sa action at sa isip. Once na ma-encounter nyo ulit ang scriptures natin for today, in Matthew chapter 5 verses 27 to 30, tandaan, ito ay may spiritual na kahulugan. Cutting off sin o pagputol ng kasalanan. Hindi lamang sa nakikita or sa action, kundi kahit sa hindi nakikitang pangangalunya or spiritual adultery sa puso at isipan natin.